Lumantad na at nagpaliwanag ang clerk ng customs sa nakuna ng CCTV na nanghabol at namaril umano sa nakaalitan sa trapiko habang nagmamaneho ng mamahaling sports car. Git ng clerk na si Paulino Elevado, hindi sa kanya ang Porsche. Nakatutok si June Veneracion. Lumutang na sa Bureau of Customs ang suspect sa umano'y pamamaril ng estudyante sa South Luzon Expressway ni si Paulino Elevado. Nag-report na kay Customs Commissioner Rufy Biason ang clerk ng ahensya matapos ang ilang araw na hindi pagsipot sa kanyang trabaho at hindi pagsagot sa tawag ni Commissioner Biason. Ngayong araw kasi ang ultimatum ni Biason para lumabas at magpaliwanag si Elevado. Kaugnay ng insidente noong January 21 kung saan nakuhanan siya ng CCTV ng South Luzon Expressway sakay ng isang Porsche Carrera 911 at tila hinahabol ng isang sasakyan. Ang habulan ay nauwi pa umano sa pamamaril at pambubugbog sa dalawang estudyante. Tumanging magsalita si Elevado tungkol sa insidente, pero ang Porsche hindi raw sa kanya. Bali, binibenta po yun. Binibenta po. Binibenta sa mga punta po sa music? Nagbibenta rin po. Sumasideline po. Sumasideline. Sa mga pagbibenta ng mga high-end na sasakyan. Ang totoong sasakyan daw niya, isang Volvo station wagon na naipundar sa magbibenta ng sasakyan bilang sideline. Ang buwan ng sweldo niya kasi bilang clerk, 8,000 piso. Hindi raw siya tiwaling empleyado, kaya masakit daw na pati pamilya niya ay apektado, lalo na raw ang kanyang anak. Siyempre, na media po. Hindi na po makapasok sa eskwela. Hindi na po makalabas. Ilan po ba ang anak niyo, sir? Gusto lang po. Ilan po ang sir? Pero desidido ang BOC na sampahan ng kaso si Elevado at habang iniimbestigahan, may bagong trabaho ang naghihintay sa kanya. We will actually use him according to his item. If he's a messengerial clerk, then we'll make him do messengerial work. Sa anibersaryo ng ahensya kahapon, maging si Pangulong Aquino, hindi pinalusot ang mga umano'y tiwali sa ahensya at maging si Elevado. Maneho na ng Porsche. Kano raw ang sweldo? No? Na may gana pang manuntok ng kababayan natin at hindi pa nakontento, pinutukan pa. Tatak na mentalidad na parang talagang angat siya sa lahat. Di ho ba? Ang kaso ni Elevado, nagmulat daw sa mata ng litrato ng customs na lalo pang pagbutihin ang paglilinis sa kanilang hanay. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Naku mga kapuso, konting higpit pa sa sinturon, magtataas po ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 3,000 piso ang buwan ang binabayaran sa kuryente ni Timing. Ngayon magmamahal na naman ang singil sa generation cost o yung halagang binabayaran sa paglikha ng kuryente, kailangan daw magtipid sa ibang gastusin. Iipitin na lang yung pagkain para makabayad ng pangangailangan, di ba? Kung hindi magbayad, putol. Bili ka ng halagang 150, 100 na lang, ganun. Parang makaipon ng pambayad. Ngayong Pebrero, tataas ng 11 centavos per kilowatt-hour ang singil sa generation cost ng Meralco. Ang bahay na kumukonsumo ng 101 kilowatt-hour kada buwan, magbabayad ng dagdag na mahigit 11 pesos. Ang tulad naman ni Timing na 300 kilowatt-hour kada buwan ng konsumo, madadagdagan ng bayarin ng 33 pesos. Paliwanag ng Meralco, nagmahal daw kasi ang singil ng mga pinagkukunan ng kuryente. Ang National Power Corporation halimbawa, ang mas mahal na dry season rates na ang ginagamit dahil sa papalapit na ang panahon ng tag-init. Mahal din ang bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nagmahal din ang singil ng mga independent power producers dahil sa mas mataas na presyo ng petrolyo. Ang karamihan ng power plants na nagsusupply sa Meralco, gumagamit ng natural gas at coal prices. At nung huling buwan, merong konting pagtaas ng fuel cost, both for natural gas and coal prices. Pagtungtong ng Marso, ayon sa Meralco, posibleng lalo pang magmahal ang bayarin sa kuryente, lalo na kung tataasin ang pagkonsumo sa mga cooling devices tulad na ng electric fan at aircon. Para makamenos sa bayarin, maging wais sa paggamit ng kuryente, patayin ang ilaw kung hindi ginagamit, at laging tanggalin ang plug ng mga appliances matapos gamitin. Mas matipid din kung fluorescent light ang gagamitin imbis na dilaw na ilaw. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kung inakala ninyong kumikita ng limpak-limpak na salapi, ang mga abogadong nagtatanggol kay Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial, ang totoo'y libre po ang kanilang serbisyo. Sila ang mga, kung tawagin, ay mga pro bono lawyers. Etong tanong ng prosecution,
Hindi kaya may ibang kapalit ito? Gaya ng paborableng desisyon sa isang kaso? Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Malalaking pangalan sa mundo ng abogasya ang mga pinili ni Chief Justice Renato Corona na mga tagapagtanggol niya sa impeachment trial. Ang kanilang mga kinabibilangang law firms, mga bigatin din. At kapag bigatin ng abogado, ang kadalasang iniisip ng mga tao, mabigat sa bulsa ang attorney's fees. Pero sa kaso ni Corona, pro bono raw ang trabaho ng mga abogado niya. Honestly, wala. Ibig sabihin ng pro bono, wala talagang natatanggap kahit 5. Ito'y binibigay ng libre at walang kapalit. Naungkat ang isyong ito sa paglilitis kahapon ng banggitin ni Deputy Prosecutor Congressman Rodolfo Fariñas na labag sa Republic Act 6713 na nagtatakda ng Code of Conduct para sa mga nasa gobyerno ang pagtanggap ni Corona ng libreng serbisyo ng mga abogado. Baka raw kasi may ibang kapalit ito. Halimbawa, paborableng desisyon sa isang kaso. I-disclose ng mga abogado kung ano ang mga kaso na nakasampa sa Korte Suprema just to be fair and transparent to the other litigants who are opposing their cases. Ganito rin ang posisyon ni dating Senador Rene Sagisag. By today, ang utang na loob ni Rene, milyones na. Hindi naman babayaran yon dahil pro bono. Ibig sabihin ng pro bono, puro abono eh. Ngayon, pag nagkakaso ka, hindi ka naman makakalimutan. Ayon kay Atty. Salvador, hindi siya sigurado kung meron siyang kasong hawak ngayon ni Chief Justice Corona. Ako personally, ewan ko, meron siguro, pero matagal na, alam mo, pag sa Supreme Court kasi, it will take time for them to study. And hindi naman ako magtataka and it will be raffled to him, but I doubt if it is yung ilan hindi I don't see any conflict, pero sa tingin ko yung mga miyembro rin ay wala, and hindi ako magtataka kung meron man mag-i-inhibit si Chief Justice doon. Sabi ni Corona, wala naman daw problema. Handa nga raw siya mag-inhibit kung sakasakaling umabot sa Supreme Court ang kasong hawak ng kanyang mga abogado. Kung hindi pera at hindi rin paborableng desisyon, ano kaya ang nakukuha ng mga taga-depensa sa pagtulong ng libre sa pinakamataas na opisyal ng hudikatura? Bakit hindi mo ako magiging proud pagka years from now, masasabi ko sa mga anak ko, this is historical for us. This is the first impeachment ng Chief Justice ng ating bansa. Malaki yung ginampanan kong role dyan at naging bahagi ako nitong historical event in our country. I think that's enough. At naniniwala ako, this is a process na kung saan aangat ang maturity ng mga mamamayan, na hindi na tayo masyadong titingin sa personalities, na tingnan natin ano ba yung issue. Ano man ang dahilan, may kapalit ba na wala? Ang mga abogado sa magkabilang panig, lahat nangangakong gagawin ang lahat para maipanalo ang kanilang kaso. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Abangan, pabrika sa Pakistan gumuho, hindi bababa sa 17. Patay. At ang patalbugan sa Bilbiling Mandaluyong. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.